So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update na balita dito. So nakapag-usap na po si Presidente Bongbong Marcos at saka si bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump. So mga kababayan po kasi, alam nyo kung ano yung hindi ko makuha dito? Nung nanalo po itong si Donald Trump bilang presidente ng Amerika, tuwan-tuwa po yung mga DDS. So sabi nila, magkakaroon daw po ng katahimikan sa West Philippine Sea or sa South China Sea dahil nga daw po mapapalitan na raw po si Joe Biden. Pero parang iba po talaga yung nakikita natin dito. Sabi ko sa inyo baliktad po talaga utak ng mga DDS eh. Kasi una no, ang point natin dito mga kababayan, si Donald Trump po, nung siya po naging presidente, siya po yung pinaka nagsimula ng trade war sa China. So anti-China po talaga si Donald Trump. At besides dun mga kababayan, yang ano, yang 9-line po na yan ng China, hindi po pumapabor ang Amerika diyan. So hindi ko po talaga makuha ang punto ng mga DDS na to kung bakit sinasabi nila na mas gusto nila or mas lalong magiging tahimik ang West Philippine Sea kung si Donald Trump ang magiging presidente, 'di ba? So ewan ko lang no, pero it doesn't make sense para sa akin. So ngayon ito merong video dito, so panoorin natin yung pag-uusap nga po ni Presidente Bongbong Marcos at saka ni Donald Trump, no? So ito, okay na to. Panoorin natin to sige. Schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga at naalala naman ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilala niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, binabati ka nga. At, So actually mga kababayan, na putulin ko lang, no? So totoo naman po talaga na magkaibigan po talaga si Imelda at saka si Trump. So actually may mga picture tayo dito, no? Ito kumakalat na to sa internet eh. So yan, no? Yan, okay, ito pala yun. So ito, no? Picture to, na lumang picture na to. Tingnan nyo, bata pa si Donald Trump dito, oh. Tsaka ito ata yung dating asawa ni Trump, no? O, ata, ayan ata yun. So meron pa yan dito. Ayan, no? So yan, so magkaibigan po talaga itong si Trump at saka si First Lady Imelda Marcos, no. So continue natin, sige. patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the, uh, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika. Yan so ito so dito pinag-usapan daw nila ni Trump at saka ni PBBM yung relasyon po ng Pilipinas at Amerika. At ako naniniwala naman ako dito na ang isa po talagang yung nagbaband sa Pilipinas at Amerika is yung regarding po sa issues natin sa China. So tandaan po natin mga kababayan, no, ito yung hindi ko talaga makuha sa mga DDS tulad ng sinabi ko kanina eh. So bakit naniniwala kayo na na ibig sabihin ba sa paniniwala ng mga DDS mas magiging pabor si Donald Trump sa China? It doesn't make sense mga kababayan. So tandaan niyo ito ito Merong article dito eh. Okay? At ito nga pala, no, bago tayo mag-continue, tandaan natin mga ka-Streetwise na na-revoke po yung mga visa ni Bato de la Rosa nung panahon po ni Trump. Di ba? O, totoo. Sige, para makuha natin, no, meron ako nakitang dito article. Okay? So, wait. Ito. Yan, from This Week in Asia. So, Donald Trump set to sustain US-Philippine ties to counter China clout. So, sabi po ito ng isang political analyst, no? So, bakit si Duterte naka-picture dito? Well, actually, ito, nabalita itong bago lang to, no? Ngayong November lang to nabalita, no? So, sabi dito, okay, former President Donald Trump returned to the White House could reshape the Philippines' defense strategy, with experts debating whether his robust approach would strengthen Manila's security ties with Washington to push into the risky stand with Beijing in the contested South China Sea.
So ito base po ito sa mga political analyst mga kababayan na kung dati po tumutulong po si Biden administration sa Pilipinas, mas lalo pong mas lalo pong magiging agresibo ang pagtulong po ng Amerika sa Pilipinas, 'di ba? Ito sabi to ng isang political analyst So sabi dito, at ako naniniwala naman ako dito sa political analyst na 'to. Hindi naman 'to tulad ni Malutikian na boba 'no. Sabi dito, Alan Chong, a senior fellow of the Saint Rahatanam School of International Studies predicted that Trump would potentially play hardball with China and prioritize the US economy after his return. If Beijing does not play ball, Trump will arm the Philippines for a confrontation in the South China Sea, Chong told this week in Asia. Chong told this week in Asia, okay. So yun mga kababayan, no? Actually, kung mababasa po natin yung mga ibang articles po regarding po dito kay Donald Trump, pare-parehas pa yung sinasabi na mas lalong magiging mahigpit po si Donald Trump sa China kasi 'di ba isa po sa mga what they call this, isa sa mga ah, wa- ah, priorities ni Donald Trump is yung American first. So syempre kapag ang China po ngayon base po nung 2017 po no, nung si Trump din po yung presidente, ang China po ay tinuturing na pong isa sa mga threat ng Amerika. So, at least you get the point, no? So ngayon mga kababayan, no, actually ito kumakalat din 'to Itong screenshot na 'to, no. Itong code card na 'to pala, okay. So matagal na 'to, November 12 pa 'to So ito, ewan ko lang kung totoo ito pero maganda pag-usapan din natin 'to. So 'di ba naalala natin na si Duterte nag-congratulate kay Trump nung si Trump yung nanalo. So ngayon, sabi dito sa code card, no, US President-elect Donald Trump snubs the congratulatory message of former President Rodrigo Duterte. So ang point dito mga kababayan, anong mapapala ni Trump kung didikit pa siya kay Digong? 'Di ba? Hindi na po presidente ng Pilipinas si Digong. Kaya itong mga DDS na 'to mga kababayan, sabi ko nga sa inyo mga sintu-sintu tong mga 'to Mga utak-ipis tong mga itong mga hayop na 'to Tuwang-tuwa sila nung nanalo si Trump. Kasi nga daw si Trump daw po maka-Duterte. Kung totoo itong code card na 'to, walang pakialam si Trump kay Digong kasi una sa lahat hindi na po presidente si Digong. At tandaan natin mga kababayan na may pagkakataon nung 2017 na ito. Ito 2017 ito Duterte snubs White House invite. What Trump thinking? Yan So 2017 ito. So inimbitahan po ni Donald Trump si Duterte noong 2017 sa White House para magkaroon ng pag-uusap. So ang ginawa ni Digong dahil nga po na pro-China itong si Digong, ang ginawa ni Digong hindi pinansin, inisnab. Oh. Dating pro-China ito si Digong, tapos nung in-invite siya ni Trump, hindi niya pinansin. Tapos sasabihin ng mga bobong DDS na talagang dikit or talagang kumpadre itong si Trump at si Duterte. It doesn't make sense. 'Di ba? Sige, continue pa natin, no? Ito yung sinabi ni PBBM, sige. Overwhelmingly, naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maaalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it, and I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Sir, konti lang. Relatedly, sir, meron I'm sorry? relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos. Si President Trump confirmed that there's going to be we wala pong didn't issue talk about that. Okay. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. Oh. But of course, Saka na pag-usapan yung mga immigrant na yan. Well, sabi naman ni Trump, no, talagang pauwi niya daw po talaga yung mga illegal immigrant na
illegal immigrant sa Amerika, no? So kung it doesn't matter kung ito ay Pilipino, Indiano, Bangladeshi, or whatsoever, no? So ang mas importante dito mga kababayan is yung relasyon po natin sa West Philippine Sea at saka po sa China. So ano po ang magiging hakbang, 'di ba, ng Amerika sa Pilipinas, 'di ba? So yun mga kababayan, so maiksing content lang po ito, no. So kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa sinasabing pag-uusap nga po ni PBBM at saka ni Donald Trump? So kayo ba, naniniwala ba kayo? Kasi kailangan nating ano, kailangan nating makipag-usap sa Amerika. Kaysa naman anong gusto ninyo? Tulad nung ginawa ni Digong na mas priority yung China, 'di ba? So ayun nga po. So yun mga ka-streetwise, 'no. So kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa pag-uusap nga po ni PBBM at saka ni Donald Trump? So kayo ba, pabor ba kayo dito sa plano po ni PBBM na makipag-usap personally kay Donald Trump? At kayo ba, naniniwala ba kayo na mas magiging agresibo ang Amerika, 'di ba, para po suportahan ang Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, tulad nga po ng mga sinasabi po ng mga political analyst. So yan, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, siyempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So thank you, salamat, and bye-bye.